And ganyan-ganyan yung reaction ko nung una akong mapapunta dito. Wow, may online life group. Kasi, di ba, it's not everyday. Parang sa online community, hindi siya pangkaraniwan na yung papasok sa email mo is something na mag-share ng word of God. And True. it's very amazing talaga. Sobrang nakakatuwa na yung minsan sa sobrang kabisihan ng mga tao, nakakalimutan na natin si Lord eh. And sometimes yung mga pagkakataon na hindi na natin, hindi na tayo nakakapag-look back sa Kanya. Pero mabiyaya ang Panginoon kasi sometimes kahit kinakalimutan natin siya, dinadala niya sa atin yung kanyang mga salita. And nagdadala siya ng mga tao na gagamitin niya para, ayun, sometimes magbigay ng encouragement, sometimes is maging ilaw. Actually, yung mga taong na-encounter natin in life, may purpose sila sa buhay natin. And we are glad na na-encounter namin kayo tonight. So, for tonight, our topic nga, katulad ng sabi ni Sis Badet, is a faith that pleases God. Actually, it is a long month series about faith and action. And last week, diniscuss namin is about faith that saves. So, tonight naman po, didiscuss natin ano naman yung isang klase ng pananampalataya na nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Are you ready, guys? So, ay, kinakabahan ako, grabe. Third heavy. So, before we start, let's pray po muna sandali. Hingi tayo ng guide kay Lord. Heavenly Father, we thank you tonight, Panginoon, for gathering us together. We thank you for this opportunity, Panginoon, na makasama po namin ang bawat isa, O Lord God. Alam po namin, hindi aksidente, Panginoon, na kami ay magkakasama. Lord, ipinagkatiwala namin sa iyo ang gabing ito. Humihingi kami ng tawad, O Diyos, sa mga nagawa po namin kasalanan. Linisin mo ang puso at isipan namin, Lord, and buksan mo kami, Panginoon. Buksan mo yung puso at isipan namin sa mga salita mo po ngayong gabi, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na habang ang iyong mga salita ay pinapahayag, ikaw yung Diyos na patuloy na magmi-minister, Panginoon, at kakatagpo sa buhay ng bawat isa. Hindi man po namin kilala yung bawat isa personally, but alam po namin, kilala mo yung bawat isa sa amin at wala po kaming pwedeng itago sa iyo, Panginoon. Lahat ng pinagdadaanan namin, lahat ng struggles namin, lahat ng problema namin, lahat ng celebration namin, Lord, walang nalilihim sa iyo, Panginoon. So tonight, Lord, ipinagkakatiwala po namin ang gabi ito. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, and allow, Panginoon, na tanging mga salita mo lamang po yung mahayag ngayong gabi. Ikaw yung Diyos na mapapurihan at maitaas po, Panginoon, sa pagtitipon ito. We thank you, Father, in the name of Jesus, as we pray. Amen. Amen. So, ayan. Simulan na nating mag-aral. So, allow me to share my screen. Kita na. Yes, sis. Okay, thank you. So, ayan po. Nakikita niyo yung screen ko? Oo, sis. Yung presentation. PowerPoint. Parang hindi ako. Wala ako doon.
pa. Stop ko lang ng isa. Allow me to share again. So, ayan. Faith that pleases God. Para sa text natin tonight, sabi dito, 2 Corinthians 5 verse 7 to 9. For we live by faith and not by sight. We are confident, I say, and would prepare to be away from the body and at home with the Lord. So, we make it our goal to please Him. Ayan. We make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. So, bilang mga Kristyano or bilang tao, ang ating layunin sa buhay na ito ay mamuhay ng nakakalugod sa Panginoon. And pleasing the Lord is not about pag-follows lang ng kanyang orders, pag-follows ng kanyang rules. Pleasing the Lord is cultivating a deep, intimate relationship with our Heavenly Father. And yung relationship na yon, nagta-transform siya ng buhay natin. It transforms us from the inside to the outside. And it is empower us to live in joyful obedience para gawin yung mga nais niya. Tama? Hindi ito yung klase ng pina-follow mo siya na parang merong something na masama yung loob mo. But ito yung klase ng pagsunod na pina-follow mo siya ng may kagalakan ka. May kagalakan sa puso mo na, ay susunod ako sa Lord. Susunod ako dun sa ipinapagawa niya. Kasi alam ko kapag sinunod ko to, matutuwa siya sa akin. So, and, ayun. And sabi dito, ano ba siya ililipat? Sorry. Nawawala ako. Nawawala ang aking notes. Bakit ayaw? Wait lang po ah. So, ayan. So, sabi dito, we are striving to be God pleaser. Sabi sa Philippians 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Inutusan tayo ng Lord na mamuhay ng nakakalugod sa kanyang harapan. Pero, yung pag-uutos na yon, alam niya that somehow hindi natin kayang gawin. Alam niya na hindi natin kaya yung gawin. Kaya ang sabi sa Philippians 2 verse 13, for God is working in you, giving you the desire and the power to do so. So if kapag ka sa heart mo or kapag ka sa, alam mo yun, yung inside mo, parang gusto mo na gumawa or something na meron kang gustong gawin na alam mong makakalugod sa Panginoon, it is ini-empower ka ng Lord na gawin yun. Hindi siya sarili mong desire. Okay? And
every time na magdi-desire tayo na i-please ang Panginoon, asahan mo na nandun yung help, nandun yung strength na tutulungan kanya na magawa yun. So sabi dito, bakit ba importante ang isang God-pleasing life? Sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 1, finally, dear brothers and sisters, we urge you in the name of the Lord Jesus to live in a way that pleases God, as we have taught you. You live this way already and we encourage you to do so even more. Sabi dito, we need to be God pleasers, not merely God lovers. We are going, sabi dito, this means going beyond just declaring our love for God. It involves living a life that pleases Him and reflects His love and goodness. It is about obeying His commands, respecting His authority, and honoring His name in all we do. So pleasing the Lord is a choice. Pleasing the Lord is a decision na kailangan natin gawin. Hindi siya yung instant ng buhay natin na parang from being someone na alam mo, namumuhay ka ng malayo sa Panginoon, tapos bigla kang mag-jump na parang, ay, ganito na agad ako. No, it's not like that. It is day by day, unti-unting pagbabago, unti-unting pagtatransform. And habang lumalalim yung paglakad natin, pagsunod natin sa Panginoon, mapapansin natin yung buhay natin na may nababago, may nakikita, hindi lang ikaw, but also yung mga tao nakapaligid sa'yo. And the more na ino-obey natin ng Panginoon, the more na nire-respeto natin yung kanyang authority, the more na na-honor ang Lord sa buhay natin. And when the Lord is honored in our lives, it pleases Him. So, kung importante yung i-please ang Lord sa buhay natin, bakit merong mga tao na hindi nagagawa ang bagay na ito? Bakit may mga tao na hindi napi-please ang Lord? So sabi dito, yung una, we are living under the control of our sinful nature. Si God is holy. And human nature ng mga tao is makasalanan. And sabi sa Romans 8 verse 8, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Kasi ang lahat ng iniisip ng nature natin is yung para sa sarili natin. Akin ito, ako ito, ganito to, para sa akin ito. Lahat ng ako. And kapag yung sa heart natin, tayo yung naka-enthroned, it is something na hindi natin mapiplease ang Panginoon. Kasi naturalesa ng mga tao na gumawa ng kasalanan. And holy si God. Number 2, sabi dito, we're not living in faith. Diba si Lord hindi naman natin nakikita? And sabi sa Hebrews 11 verse 6, and it is impossible to please God without faith. Kasi naniniwala tayo na by Diyos, by faith. So kung hindi natin kayang paniwalaan si Lord by faith, how can we please Him? The moment na nagsumpo tayo ng buhay natin sa Panginoon, nagsisimula yung faith natin. And sa araw-araw na paglakad natin na kasama ang Lord, araw-araw din na nag-i-increase yung ating pananampalataya. Kasi araw-araw natin nakikilala kung sino yung Diyos, kung ano yung kaya niyang gawin sa buhay natin. And the more na lumalakad tayo na kasama natin ang Lord, the more na nagkakaroon tayo ng faith sa Kanya. And the more na nag-i-increase yung faith natin, the more na napiplease natin sa Lord. Okay? And number 3,
why some people don't please God? Because some people care more about pleasing people. Sino dito yung mga people pleaser? Maganda ba na maging people pleaser? Ano yung nagagawa ng pagiging people pleaser sa inyo? Di ba kapag people pleaser tayo or mas iniisip natin kung ano yung sasabihin ng ibang tao, diba the more na hindi tayo nagiging masaya, the more na hindi tayo nagiging totoo sa sarili natin, sa kung ano yung nararamdaman natin. And kapag hindi ka totoo sa sarili mo, di ba ang bigat nun? Yung may gusto kang gawin, hindi mo magawa kasi iniisip mo, ay anong sasabihin sa akin ng taong ito? Ay anong sasabihin sa akin ng kapitbahay ko? Ay anong sasabihin sa akin ng friend ko? Ang hirap maging people pleaser. Nahihirapan ka na. Kapag people pleaser ka, nahihirapan ka na, hindi mo pa napiplease ang Lord. But, the good news is, merong way para ma-please natin ang Lord. So, number 1, sabi dito, you have to have faith in God. Katulad ng nabanggit ko kanina, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Ang paglapit po natin sa Panginoon ay isang hakbang ng pananampalataya. Isang hakbang ng pagtitiwala. Isang hakbang ng paniniwala. And the more na pinagkakatiwalaan mo si Lord, the more na ibinibigay mo sa Kanya yung iyong paniniwala at pananampalataya, the more na nakakalugod yun sa harapan ng Panginoon. Amen. Ang sarap, hindi madaling mabuhay sa pananampalataya kasi ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Hindi siya madaling gawin. Kung may sakit ka, maniniwala ka, nagagaling ako. Tapos ikaw nasa sakit ka, nararanasan mo yung sakit. Hindi madaling lumakad ng may pananampalataya. Kulang ka financially, tapos alam mo na ang Lord magpo-provide, pero habang dinadaanan mo yun, hindi madali na dumaan na sa kakulangan. Hindi struggle ka emotionally, may anxiety ka. And sabi ng Lord, cast all your care upon me. Hindi rin siya madali na gawin. Pero ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. And it is an assurance na makakamtan mo yung hinihingi mo. Habang lumalakad tayo sa pananampalataya, may nangyayari sa inside natin. And yung nangyayari sa inside natin, lumalabas yon sa outside. Faith is a gift. Hindi yun sarili natin. It's a gift na nanggagaling sa Lord. And yung faith na yon, habang idinedepende mo yung faith na yun sa Lord, and habang lumalakad ka, palalim siya ng palalim. And you know what? Yung paglakad ng may pananampalataya, habang napiplease mo si Lord, alam mo yung joy na meron sa puso mo. Walang kayang nakapag-alis sa'yo. Kahit may pagsubok, kahit may problema, kahit may kakulangan, kapag may faith ka sa Lord, alam mo yung isang bagay na meron kang peace. Na kahit ano man ang mangyari, i-rescue ka ni Lord.
Ano mang yung sitwasyon na meron ka, i-rescue ka ni Lord. Health man yan, finances man yan, relationship man yan na nasira. Pag may faith ka and nandun ka sa situation na hindi kagandahan, i-rescue ka ni Lord. Amen. Number 2, sabi dito, another way to please God is to obey God's command because you want to. Di ba pag nagmamahal tayo, gusto nating ibigay yung lahat sa Kanya. Gusto nating ibigay yung lahat ng bagay na makapagpapasaya sa Kanya. And alam ko, every one of us, kapag tinanong ka, do you love God? Yes. Yes, 100% na big yeses yung isasagot natin. Question, ginagawa mo ba yung bagay na makapagpapasaya sa Diyos? Kasi ang sabi sa John 14 verse 15, if you love me, obey my commandments. Nag-o-obey ba tayo? Ano yung unang utos ng Lord? Yung pinakamahalagang utos. Love the Lord your God with all your heart. And yung pangalawang utos, love your neighbor as you love yourself. Yun yung commandments. Yung lahat ng commandments ng Lord, binubuo ng dalawang yun. Ano? Again, do you love God? Follow-up question. Do you obey His commandments? Because to please God is to love Him. And to love Him is to love His people. You cannot say na mahal mo ang Panginoon and hindi mo tinatrato ng tama yung mga tao sa paligid mo. That's a lie. If you love God, you will also love your neighbor. Kahit minsan hindi sila kaibig-ibig. Kasi yung klase ng pagmamahal na ipinakita ni Jesus Christ sa atin, minahal niya tayo nung panahon na hindi tayo kaibig-ibig. Tinanggap niya tayo nung walang tatanggap sa atin. Tinanggap niya tayo ng buong buo. And that's the kind of love na gustong i-follow ni Lord. I-follow natin. Next po. Pursue a close relationship with God. Colossians 1 verse 9 to 10. We ask God to give you complete knowledge of His will and to give you spiritual wisdom and understanding. Then the way you live will always honor and please the Lord, and your lives will produce every kind of good fruit. All the while, you will grow as you learn to know God better and better. Kapag meron tayong understanding of who He is, meron tayong wisdom of who He is, we can live yung isang klase ng pamumuhay na makaka-please sa Lord. And, di ba, yan, dun sa mga lalaki, di ba kapag may gusto kayong isang babae, pinopursue nyo na mapalapit kayo sa kanya para magkaroon kayo ng closer relationship. Iba sa magkaibigan ganun, parang every day, nag-uusap kayo, inaalam nyo kung ano yung gusto ng isa't isa para magkaroon kayo ng closer relationship with God. Anything, interesado kang malaman anything about her, about him.
kapag gusto mo na maging close sa isang tao. And same, katulad din yun kay Lord. How can we have a close relationship with Him? Prayer and Bible reading. Kasi, I hope and everyone, i-desire po natin na basahin natin yung Bible natin. Because when we read our Bible, doon natin makikita kung anong klaseng Diyos ba yung ating pinaniniwalaan. Doon mo makikilala kung anong klaseng Diyos yung meron ka. Doon mo makikita kung anong klase yung Diyos na pinagsukuan mo ng buhay. And the more na pinupurso mo yung closer relationship sa Lord, the more na gusto ng Lord na makipag-close sa iyo. The more na nakikita ng Lord na eager ka na makausap siya, the more nakakausapin ka niya. Reading the Bible is an adventure. Promise. It's an adventure. May joy. Number 1 yung joy. Number 2, merong amazing. Number 3, merong alam mo yun, yung nakakaiyak na parte. Merong yung mamamangha ka na lang na hindi mo kayang ipaliwanag na, grabe. How come na ginawa mo to? Something ganon. It's an adventure na kapag gagawin mo, aaraw-arawin mo, akala ng iba, ang magbasa ng Bible is nakaka-boring. No, it's not. The more na binabasa mo yung Bible, the more na hindi mo siya gustong alisan. So if you're not reading your Bible, start reading your Bible na. Promise. Kaya nang baguhin ang buhay. And number 4, let the Holy Spirit guide your life. So Galatians 5 verse 16b, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Ang paglakad po sa harapan ng Panginoon ng nakakalugod sa Kanya is imposibleng gawin sa sarili natin. As I said kanina, nature ng tao ang pagiging makasalanan. And nature ng tao na i-please ang kanyang sarili. Nature ng tao na gawin kung ano yung mga bagay na makakasatisfy sa kanyang flesh. So, it's very hard na mamuhay ng naayon sa kalooban ng Panginoon nang hindi mo kasama si Holy Spirit. Because si Holy Spirit yung nag-i-empower sa atin para gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Para gawin kung ano yung mga bagay na kailangan natin gawin para ma-please natin ang Lord. Without the help of the Holy Spirit, babagsak tayo ng paulit-ulit. Hindi natin siya magagawa. Ayun. So, parang na yung sa paglakad natin sa harapan ng Panginoon, every time na mag-pray tayo, lagi nating hingin yung pagsama ng Banal na Espiritu. Every day, paglabas mo ng bahay, makaka-encounter ka ng mga bagay na nakakainis, mga bagay na hindi mo magugustuhan. It takes control, it takes humility, it takes so much effort para hindi ka mag-response negatively doon sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. And you need the help of the Holy Spirit para magawa natin na manatiling kalmado, na manatiling positive yung outlook natin in life, na manatili na nakatuon yung ating focus kay Jesus. And ayan,
Number 5, the fruits of the Holy Spirit grow in your life. So, ayan. In Galatians 5:22 to 23, sabi dito, but the fruit of the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. So, madaling magmahal. Hindi, di ba? Madaling magmahal kapag yung taong kasama mo is kasundo mo. Pero, mahirap magmahal kapag yung tao na kasama mo, pinipersecute ka, ginagawan ka ng hindi maganda, mahirap magmahal. Pero kapag kasama mo si Holy Spirit, yung love, nag-grow siya. Nag-grow siya. One of the prayer na lagi kong sinasabi every day, kasi most of the time nakaka-encounter ako ng mga unloving people. Sabi ko, Lord, turuan mo ako na makita ko yung mga tao sa paligid ko kung paano mo sila tinitingnan. Lagi ko yung isinasama sa prayer. Why? Para mas matutunan ko silang mahalin. Kasi alam ko kung sa ganong sarili ko lang, hindi ko kayang magmahal. Joy. Joy is something na alam mo na kahit may problema ka, meron kagalakan na nag-uumapaw sa puso mo. Kasi kahit na may problema ka, alam mo na meron Diyos na tutulong sa'yo. And ito yung klase ng joy na inside, hindi lang siya yung basta happiness na kapag na-achieve mo yung isang bagay, happy ka. Nakagraduate ako, happy ako. It's more than that. Yung joy is spiritual. It's beyond the happiness. Peace. Peace is, how can you describe peace? Peace is something na kahit ang dami-daming pagsubok, kahit bumabagyo, kahit ano pa yung pinagdadaanan mo, payapa yung puso mo. Pwede kang matulog ng mahimbing sa gabi. It's something na ibinibigay ni Holy Spirit na hindi kayang kunin ng kahit sino sa'yo. Patience. Alam ko, dito marami nag-struggle. Dati ako din. yung patience ko, konting-konti na lang. Lagi dating ganon. Until lately, napapansin ko, wow, Lord, lumalawak na yung patience ko. Hindi na ako nagagalit agad-agad or parang nakakapagpasensya na ako ng mas matagal kaysa sa dati. Kindness. Ang sarap mamuhay na merong kindness in this world na puro hate yung nare-receive mo. Someone na gagawa ka ng mabuti kahit na hindi kagandahan yung ginagawa sa'yo. Hindi siya kind of martyr, ha? It is kindness na pinoproduce ng Holy Spirit. Ito yung kindness na mayroong kasamang pagmamahal. And yung kindness na yun, first, na-experience mo siya. How? Na-experience mo siya nung nakatagpo mo ang Lord. Goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Self-control. Gaano kaiksi or kahaba yung control mo sa mga bagay-bagay.
Are you someone na konting tease lang, konting ano lang, nagagalit na kaagad? Itong mga bagay na to, hindi siya automatically na nakukuha. Ito ay ipinagpipray, and to be honest, the more na ipinipray mo to, the more na pagdadaanan mo yung mga bagay na kasalungat na to para matest kung hanggang saan yung kaya mong gawin. Sabi, Lord, bigyan mo ako ng self-control. Tapos dadating sa iyo yung lahat ng mga bagay na nakakawala ng ano, nakakaubos ng pasensya, nakakaubos ng temper. Simply because hindi gusto ng Lord na pahirapan ka. Simply because ini-elastic ng Lord yung ating yung capacity natin. And ayan, last 3. So, yes. Live a life filled with love, following Christ's example. In Ephesians 5 verse 2, sabi dito, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. As I said kanina, hindi madali ang magmahal. Especially kapag yung mga tao sa paligid mo ay hindi ka mahal-mahal. Pero, it is something na nakakalugod sa Panginoon. Mabuhay ka na punong-puno ng pagmamahal. And this kind of life, ma-exercise mo lang siya kapag ikaw mismo naranasan mo kung paano mahalin ng Lord. Kung ikaw mismo, open yung mata mo, open yung senses mo, open yung hearing mo sa kung ano yung pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng Lord. And to be honest, yung pagmamahal na meron ang Lord sa bawat isa sa atin, nag-uumapaw siya. Ang kailangan mo lang gawin, buksan mo yung mata mo para maramdaman mo, para maranasan mo. Kahit may problema, kahit may mga struggles, kahit may mga pinagdadaanan, hindi nauubos yung pagmamahal ng Lord sa atin. Even paulit-ulit tayong nag-stumble sa kasalanan, even paulit-ulit tayong bumabagsak at dinadampot ng Lord doon sa mga bagay na pinalaya niya tayo, hindi nauubos yung pagmamahal ng Lord sa iyo. Tatanggapin at tatanggapin ka pa rin ng Lord. And yun din yung example na gusto niya na gawin natin. Matutunan natin magmahal unconditionally. Matutunan nating magmahal hindi lang kapag magkasundo kayo. Hindi lang kapag okay ang lahat sa'yo. Hindi lang kapag pinipraise ka niya. But aim to love against all odds. Aim to love kahit hindi kanya magawang sulian ng pagmamahal ng kapwa. Again, I said, it's hard, but with the help of the Holy Spirit, itong lahat ng to na sinasabi ko sa inyo, posible siya. 7, worship God with holy fear and awe. Sabi nila, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Ano ba yung holy fear? Ito ba yung natatakot ka na maparasahan? No, it's not. Ito yung holy fear na natatakot kang gumawa ng isang bagay na makakasakit sa Panginoon simply because ayaw mo siyang masaktan. It's not fear dahil makaka-receive ka ng punishment. It is fear because natatakot ka na makasakit. Worship Him and awe.
Again, babalik po ako dun sa, if you read your Bible, you will be amazed. You will be in awe. Kung gaano kalalim yung pagmamahal ng Lord, you will be amazed kung gaano siya kamakapangyarihan. You will be amazed kung, Lord, bakit kaya mo akong tanggapin ng paulit-ulit? The more you get to know Him, the more that you will learn na magkaroon ng holy fear sa Kanya, and you will be in awe. Know your God. Know your God. Not just nakinig mo lang na God siya, but know your God personally. It is the best decision na ginawa ko sa buhay ko, to know Him and to serve Him. And lastly, do good and share with others. This series is faith and action. And in Hebrews 13 verse 16, and do not forget to do good and to share with those in need. These are the sacrifices that pleases God. You know what? Faith without action is dead. Ang lagi ko pang sinasabi dito, every time na nagkakaroon ako ng maraming ulit na sinasabi ko, na nung nakilala mo si Christ, sinuko mo yung buhay mo kay Christ, ginawa mo siyang Lord and Savior ng buhay mo, hindi siya dapat natatapos doon. Yung salvation na naranasan mo, yung salvation na na-receive mo, dapat yun dumadaloy sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi siya dapat nag-i-stop sa'yo na ikaw lang yung saved. Do good to other. Yung pagmamahal na naranasan mo, dapat nag-overflow yun sa'yo na because naranasan mo yung pagmamahal na yun, kaya mo ding magmahal. Share with others. Kasi yun yung gusto ng Lord. Nagmumultiply yung love, nagmumultiply yung goodness, nagmumultiply yung forgiveness, nagmumultiply yung mga souls na nasasave. And to bring someone to the Lord, that is the greatest offering na pwede mong ibigay sa Panginoon. Isang kaluluwa na maligtas. So, again, lahat po ng ito, mahirap siyang gawin. Sige ng sarili natin. But with the help of the Holy Spirit, praying, reading the Bible, fellowshipping, experience mo na kung paano kumilos ng Diyos, kung paano siya maging Diyos sa'yo. Kaya po natin ito. And, ayan, dito na nagtatapos. I hope and I pray na may nakuha tayo, 1 or 2. And I hope na hindi lang natin ito napakinggan. I-apply po natin. Alam ko may mga part ng area natin, may mga areas ng life natin na struggle kang sumunod, struggle kang magmahal, struggle kang mag-forgive. But as I always said, laging may puwa ang lahat ng pinagdadaanan mo sa paanan ng krus ni Jesus. Offer it to the Lord and allow Him na kumilos sa buhay. Yun lang po, and good evening, everyone. So for our processing question later,